Ang Aklat ni Juan, Chapter 11, Tagalog. May isang taong nangangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Betania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, "Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit." Nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Sumagot ang mga alagad, "Rabay, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon?" Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag." Idinugtong pa ni Jesus, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya." "Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya," sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon, nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Sinabi ni Tomas na tinatawag na kambal sa kanyang mga kasama, "Sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania at maraming Hudyo ang dumadalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?" Sumagot siya, "Opo, Panginoon. Naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan." Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag niya si Maria at binulungan.
naririto na ang guro at ipinapatawag ka. Pagkarinig nito'y nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon, naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta. Nang makita si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas. Sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, "Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid." Nahapag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. "Saan niyo siya inilibing?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Panginoon, halikayo at tignan ninyo." Tumangi si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, "Tingnan ninyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro." Sinabi naman ng ilan, "Napakagaling niya ang bulag. Napagaling niya ang bulag. Bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro?" Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. "Alisin ninyo ang bato," utos ni Jesus. Ngunit si Marta, na kapatid ng namatay, ay sumagot, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito ay sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka!" Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, "Kalagan niyo siya," at nang makalakad siya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Parisiyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya't tinipon ng mga punong pari at mga Parisiyo ang mga kagawad ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, "Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa?" Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taong iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa. At hindi lamang para sa bansa, kundi upang
tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi nahayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pesta ng Paskwa. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinanap nila si Jesus at habang sila'y nag-uusap-usap sa templo, sila'y nagtanungan, "Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista?" Ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga Parisiyo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. Diyan po nagtatapos ang chapter 11 ng Aklat ni Juan. To God be the glory and praise. Amen. God bless you all. Salamat po.